Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father because He's magnificent, wonderful, amazing, awesome, majestic, powerful. Lahat-lahat na ng magagandang mga salita, si Almighty Father. Loving, caring, holy, at saka magpasalamat din tayo kay Jesus Christ, yung ating Savior and Redeemer. Si Jesus Christ, when He was in this world, He had a choice, no? So tinetempt ni Satan si Jesus, pero hindi nag-give in si Jesus. Dahil kilala ni Jesus kung sino yung kanyang Diyos. Kilala niya kung sino yung kanyang tatay, si Almighty Father. Kaya ang susundan natin, the path, si Jesus Christ. Wala nang iba. Siya yung sample natin. Kasi siya yung naka-experience ng most excruciating pain. Yun yung maipako sa cross. At yung time na yun, feeling niya na nag-iisa siya. Kasi yung mga apostles niya, hindi naman siya talaga naiintindihan, no? Naintindihan na lang nila si Jesus nung naipako na sa cross, and then yung ascended into heaven, si Jesus. Doon nila na naalala o naintindihan yung mga tinuro ni Jesus. Si Jesus, hindi lang natin Diyos, hindi lang natin Savior and Redeemer, kundi kaibigan pa natin. At saka siya yung Lamb of God. Siya rin yung comforter natin. Kino-comfort din tayo ni Jesus. Through the power of the Holy Spirit, pinadala niya ang Holy Spirit sa atin para bantayan tayo at gabayan, i-guide tayo. Kaya, huwag natin kakalimutan yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ. Kahit na tahimik lang kayong mag-pray nyo. Hindi naman kailangan lakasan nyo yung pray nyo. Kahit mag-isa lang kayo. No? Kahit nakahiga kayo, kumakain kayo. Nag-iingang mag-isa ba kayo? Kahit saan lugar, kahit anong oras, pwede natin kausapin yung tatay natin tsaka si Jesus Christ. Walang walang open time tsaka closing time. 24 hours. 7 days a week. Matindi pa sa sa convenience store. Matindi pa sa convenience store. Si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Lahat ng kailangan natin. At alam natin na kaya tayo nagkakasakit, kaya tayo nababawasan yung tao dito sa mundo. Dahil hindi natin pag-aari yung ating soul. Hindi rin natin pag-aari yung ating buhay. Yung katawan, hindi rin natin pag-aari. Darating ang oras, babalik tayo lahat. Depende na lang kung nagtitiwala tayo kay Jesus Christ. Kung nagtitiwala kay Jesus Christ, ang soul natin, babalik kay Almighty Father. Pero kung hindi tayo nagtitiwala kay Jesus Christ, utos kasi ni Almighty Father yon, na listen to my son. Diba? At si Jesus Christ, nagpo-forgive din ng kasalanan ng mga tao. Kaya Diyos siya. Tapos kung hindi tayo maniniwala kay Jesus, saan ang pupunta ng soul natin? Sa Sheol or Hades.
Kaya magtiwala tayo kay Jesus Christ dahil naiba na ang covenant. Yung covenant, dapat noon magpapatay ka pa ng hayop. Then lalapit ka sa high priest para malinis yung kasalanan mo. Tapos yung high priest naman, lalapit naman siya kay Almighty Father. Dala-dala niya yung kasalanan ng tao. Once and for all, si Jesus Christ na yung high priest natin. Si Jesus Christ, kaisa-isa. Kaya diretso tayo, hingi ng tawad kay Jesus Christ. Dahil siya ang naglalapit sa atin kay Almighty Father. Hindi pwedeng yung tao ang lalapit. Hindi na pwede na yung tao, may lalapitan ka na tao, tapos yung tao na yon ang lalapit kay Almighty Father. Hindi na. Bakit lalapit ka pa sa ibang tao? Pwede mo namang nang kausapin si Jesus Christ. Bakit tatawag ka pa ng mga taong namatay na kung si Jesus Christ, buhay siya? Bakit sa patay na tao ka tatawag? Jesus Christ, buhay siya. Yung body niya, pati yung katawan niya, nasa heaven. Yung flesh niya nasa heaven. Naidala sa heaven. Kasi malinis si Jesus Christ. Never na nagkasala. Pero tayo, syempre, itong katawan natin, ito madumi itong katawan natin. Kaya may iwan natin to at bibigyan tayo ng bagong damit. Bigyan tayo ng bagong damit ng tatay natin. Mas maganda, hindi na nabubulok, hindi na nasisira, hindi na madudumihan, hindi na tatanda. Eternal life with our Savior and with our Father. Yun ang totoong family natin. Totoong pinanggalingan natin. Yung Creator natin, si Almighty Father. Last time, no, binasa natin Isaiah chapter 4 and 5. So, 2 chapters. So, yung chapter 4, no, binanggit dito si Jesus Christ. Lilinisin ni Jesus Christ ang mundo. Tatanggalin yung ating shamefulness, kahihiyan, kasalanan, at siya ang mag-iingat sa atin day and night. Siya yung ating tabernacle for shade in the daytime, from the heat for a place of refuge, and for shelter from storm and rain. Si Jesus Christ. Ano yung shelter from storm and rain? Shelter from storm and rain, yung mga bagay na na-experience natin na painful, no? So, ang shelter natin, si Jesus Christ, si Almighty Father. Place of refuge, takbuhan natin. Pag may mga kailangan tayo, pag wala tayong mapuntahan, si Jesus Christ. Pag hirap na tayo sa buhay, pagod na tayo, si Jesus Christ, si Almighty Father. Hindi tayo pababayaan. At yung kanyang dugo, ang dugo ni Jesus Christ, ang naglinis sa atin. So, dito naman sa, chapter 5, disappointed si Almighty Father sa mundo. Yung mundo comprises people, no? So, yung mga tao, lahat na ibinigay sa atin ng Almighty Father, lahat ng blessing, lahat ng pangangailangan natin, pagkain, damit, bahay, ibinigay. Mga materials, no? Gagawin na lang natin. Lahat provided by our Father.
dahil ini-expect niya na magiging maayos tayong tao. Pero na-disappoint siya. Ang lumabas, mga wild grapes, wild people, rebellious people. Pag nagkakasala tayo, nag-rebelde tayo sa tatay natin. Pag nagsisinungaling tayo, no? Isang sinungaling lang, nag-rebelde ka na kasi ayaw ni Almighty Father na nagsisinungaling. Kaya ang gagawin ng Almighty Father, hahayaan niya na masira. Masira ang tao, masira ang mundo. Sino ang nagsisira ng mundo? Si Almighty Father ba? Tayo na rin na naninira ng mundo natin. Dahil sa kasalanan natin, inaalaw na ni Almighty Father, hinahayaan na niya. I will lay it waste. It shall not be pruned or dug. Sabi ni Almighty Father. At uulan ng walang ulan. Ibig sabihin, hindi magiging fruitful, magiging barren or desolate ang land. Maghihirap ang mga tao dahil sa kasalanan. Dahil puro tayo panglalamang sa kapwa-tao natin. Hindi tayo nagbibigay ng hustisya sa mga tao. Nagpapakalunod sa kaligayahan ng mga tao, sa mga kasalanan. Kinalimutan na si Almighty Father. Mayayabang ang mga tao. Arrogant. Kaya lumaki ang Sheol, lumaki ang Hades, lumaki yung pupuntahan ng mga taong matigas ang ulo, lumaki siya. Therefore, Sheol has enlarged itself, lumaki. Ibig sabihin, yung mga madaming tao or maraming kaluluwa ang mapupunta sa Sheol or Hades. Mapupunta doon mga mayayabang na tao. Yung ayaw magpakumbaba, magpakasakop kay Almighty Father. Ayaw maniwala sa salita ng Diyos. They will be humbled and brought down. Mga mayayabang. Yung may mga excessive pride or admiration para sa kanilang own appearance or sa achievements nila. Yung vanity tawag doon. Kasalanan din yun. Ang galing ko bida ako Ayaw ni Almighty Father ng ganun. Gusto ni Almighty Father mapagkumbaba. Kaya ayaw ni Almighty Father ng mga pabida. At saka yung mga nagsasabi na matalino sila or wise sila, sa paningin ni Almighty Father, they are not wise but foolish. Tapos yung mga tao na mahilig na sa lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yun, yung summary ng mga kasalanan. Under dun lahat ng mga kasalanan, slander, yung hindi ka mapigil, nagwawala ka, gano'n. Lahat yun. Kahit buhay pa ang tao, considered as carcass na, or patay na, or buto na lang dahil sa kasalanan. Kaya ang gagawin ng Almighty Father,
sa last days na ngayon, last days na yon, yung 4 horsemen, yung iba-iba apat na kulay ng horse, white, black, fiery red, tsaka dapple. Nagro-roam na sila ngayon, no? Sa buong mundo, nagro-roam sila. Anong dala nila? Death, famine, war, yung dwindling economy. Ano pa ba yun? Conquering other countries. Up to now, may nagko-conquer pa rin. Established na yung country. May nagko-conquer pa rin. Kunyari, pagbibintangan, merong ganyang yung country na yan. Ano yan? Hindi magandang country yan. Kailangan sakupin natin yan. Ganon. May sinasakop. Up to now, hindi niya makikita sa news. Hindi lang yun, sa bahay lang din or sa labas, may war na, no? Wawala yung mga tao, nagpapatayan, mga hayop, pinapatayan tao, may maraming ganon. So, gumagana na yung 4 horsemen. So, dito na tayo sa Isaiah chapter 6. So, tapos na yun, yun yung vision na ipinakita or sinabi ni Almighty Father kay Isaiah. Dito sa chapter 6. So, iba na to, no? Hindi na to kadugtong nung vision. Iba na to. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. So si Isaiah, vision, nakita niya. Nung same year na namatay yung King Uzziah, na king ng Judah, alam naman niyo na ba't naging King of Judah and King of Israel, dapat iisa lang sila, di ba? Dapat Israel lang. Kasi anak ni Israel, si Judah. Pero bakit naging dalawa ang kaharian? Nagkaroon ng King of Israel at nagkaroon ng King of Judah. Kaya nagkahiwalay. Inalaw ni Almighty Father yun. Kasi nga, itong si King Solomon, sumamba siya sa mga idols and images na nagkasala siya kay Almighty Father. So, hindi siya ang naparusahan, kundi yung anak niya, anak ni King Solomon. Mahal kasi ni Almighty Father si King David. Ngayon, anak ni David, si Solomon, sabi ni Almighty Father, hindi dahil sa mahal niya si David, hindi si Solomon ang makaka-experience nung pagkakahati ng Israel, kundi yung anak ni Solomon. Kaya ngayon, naging Kingdom of Judah at saka Kingdom of Israel. So itong si King Uzziah, king to ng Judah. So yung year ito, 792 to 740 BC or before Christ. Yung year. Baliktad na ang pagbabasa na pag BC, pababa yung numbers. Pero pag AD or sa ngayon,
ang tawag nila CE or Christ era, pataas na, di ba? Gaya natin ngayon, CE tayo, Christ era. Pero before ipanganak si Jesus, before Christ, or doon tayo ngayon BC, before Christ's era, yung year, umpisa sa 2000, pababa hanggang 0. Tapos pinanganak si Jesus, 0. And then, pinatay siya, and then he rose from the dead, 33 AD or Christ's era. So, kanino nakabase yung year natin? Tapos, may mga tao na hindi maniniwala kay Jesus Christ. So, balikan natin ito, no? Sa Isaiah chapter 6 verse 1, no? Si King Uzziah, namatay siya. Ngayon nagkaroon ng vision si Isaiah. I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Yung robe ni Almighty Father, nakita niya, yung train, hindi yung train na sasakyan, ano? Yung, alam niyo, mahaba, yung robe, filled the temple. Puti, no? Na i-sparkle or glitter. Hindi ito imposible, no? Pero dahil si Almighty Father, maningning siya, pati yung damit niya maningning, pati yung siya mismo, kaya nga pati yung paligid nag-glow din or nag-sparkle din because of the gloriousness of the Almighty Father. So verse 2, above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. So yung seraphim, no, dito sa Isaiah, meron siyang 6 wings. Ngayon, dito kay Ezekiel, ang nakita niya ay creatures, no? Pero dito sa Ezekiel chapter 10 verse 20, tinawag niyang cherubim or seraphim. So Ezekiel chapter 10 verse 20, these were the living creatures I had seen beneath the God of Israel by the Kebar River, and I realized that they were cherubim. Ngayon, ito naman kay Isaiah, ang tawag niya seraphim. Pero parehong may 6 wings. Dito naman kay John the Evangelist or John the Beloved, ang nakita niyang 4 living creatures, may 6 wings din. Pero hindi niya tinawag na cherubim or seraphim. Hindi niya alam kung ano ang tawag. So pare-pareho sila ng nakita. Magkakaibang tao, pare-pareho sila ng nakita. Iba lang ang tawag ni Isaiah, seraphim, ang tawag ni Ezekiel, cherubim. Ngayon, pag sinasabi niyong cherubim, hindi siya yung ulo na may pakpak, ulo ng bata na may pakpak. Hindi yun ang cherubim, ha? Yun si Greek mythology ba yun? Si Cupid. So, hindi yun hindi yun galing kay Almighty Father. Yung pag may nakikita kayo pag may nakikita kayong picture ng bata tapos may pakpak, hindi yun kay Almighty Father, ha? Kanina yun. Yun ay galing sa mythology na pagan mythology, Greek mythology ba yun? Si Cupid. Kilala niyo ba si Cupid? Greek mythology ba si Cupid? Yeah, Greek mythology. Roman god of love. Pero
Sa Greek, siya ay si Eros. Tingnan mo yung itsura. Ito yung pagan mythology. Ha? So yun, nakikita nyo sa mga simbahan or sa mga pictures, sa mga leaflets na may mga bata na may pakpak, na may ulo. Hindi yun ang cherubim. Nagkakamali ang mga tao. Ina-identify yun na galing kay Almighty Father. Hindi. Ha? Uy, ang cute nito. Ito yung galing kay Almighty Father, mga babies. Hindi yun, ha? So, ano ang cherubim? Ano ang cherubim at seraphim? Sila yung may 6 wings. Sila yung 4 yung face. May face ng man, lion, eagle, at saka ox. So, yung lahat ng parte ng ulo, mukha, 4 ang mukha. Yun ang cherubim or seraphim. Ngayon, bakit magkaiba ang tawag ng cherubim at seraphim? Phim means creature or thing. Ngayon, yung cherub, ibig sabihin nun, winged being. May pakpak, cherub. Winged. Ngayon, yung seraph, meaning nun, burning. Kasi, yung itong 4 living creatures, nagniningning sila, tsaka meron silang wheel na may fire. Kaya ang tawag ni Isaiah ay seraphim kasi burning creatures or burning things, no? Ngayon, meron namang tinatawag na teraphim. Okay? Napunta ta. Hindi, na-explain ko lang, ha? Yung teraphim, pangit yun. Yun ngayon, yung nandito sa mundo. Terra, terrain. Nandito, earth, terra. Fim, being. No? Kino-consider sila na gods. Or, pag may anting-anting, alam nyo yun? Yun, teraphim. Dinescribe kasi korting tao siya. Tapos, dinadasalan siya ng mga tao. Yun ang teraphim. Ang terra means wonder or terrain. Tapos dito lang sa mundo yon. Hindi siya pang heaven. Ang nasa heaven lang, yung 4 living creatures na tinatawag na cherubim or seraphim, no? Na kasama ni Almighty Father. Pero itong teraphim, ito ay mga fallen angels. Doon nananahan sa image. Image siya na maliliit, na korteng tao. Teraphim ang tawag. Sa Bible, maraming reference ng tungkol sa teraphim. Pero hindi na natin unggatin. Ha? Isang example na lang ng teraphim. Itong sa Genesis chapter 31 verse 19. Now Laban had gone to shear his sheep, and Rachel had stolen the household idols that were her father's. Kilala niyo si Rachel, di ba? Na asawa ni Jacob, nanay ni Joseph. So si Rachel, nung tatakas na sila ni Jacob, tsaka ni Leah, tsaka lahat ng mga anak ni Jacob or ni Israel, ninakaw niya yung household gods, yung household idol. Teraphim ang tawag doon. So, sumasamba pala itong sa idol, itong si Rachel na asawa ni Israel. So, ngayon, alam na natin kung bakit hindi sa anak ni Rachel nanggaling yung pangalan na pagdadaanan na name ni Jesus. Ang kasi si Judah, ang nanay niya si Leah. Kahit si Rachel ang mahal na mahal ni Israel,
Pero, dahil nga ang kasalanan ni Rachel, sumasamba siya sa household idols, hindi sa kanya galing yung paggagalingan ng pangalan ni Jesus na mga tao. Kaya galing kay Leah, no? Alam na natin, ano? Kasi nga, sumasamba si Rachel. Ayaw ni Almighty Father mahawahan or mas madumihan, no? Kaya iniingatan ni Almighty Father yung lineage ni Abraham, Isaac, and then Jacob or Israel, and then papunta kay Judah, down the line up to Jesus. Alagang-alaga na yon. Baka sabihin niyo, nagkasala si Judah, nagkasala si David, nagkasala si Solomon, oo, nagkasala sila. Pero sa tao, sa buong, kung isa-sum up mo lahat or i-check mo lahat ng buong tao, nung time na yun na yung pinakamalinis, pinakamaayos na pagdadaanan ng pangalan ni Jesus na doon siya manggagaling. So, balik na tayo dito. Alam na natin yung cherubim at saka ang seraphim na pareho lang. Na may 6 na pakpak. The 2 he covered his face, and the 2 he covered his feet, and the 2 he flew. No? Yung 2 pakpak sa mukha, 2 pakpak sa paa, ang cover. Tapos yung 2 pakpak ay panglipad. Verse 3. Verse 3 pa lang tayo. The one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Isabi ng mga cherubim, seraphim, or 4 living creatures. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out. And the house was filled with smoke. Yung poste ng pinto, dahil malakas yung boses ng living creature na nagsalita, umaalog, yumayanig. And the house was filled with smoke or clouds, no? Kaya dito sa verse 5, sabi ni Isaiah, So I said, Woe is me, for I am undone. Kawawa naman ako, katapusan ko na to. Sabi ni Isaiah, because I am a man of unclean lips, dahil makasalanan ako, yung bibig ko madumi. Sabi ni Isaiah, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, at nakatira ako sa kapaligiran ng mga tao na madudumi din ang mga bibig. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Dahil nakita ko ang King, the Lord of hosts, si Almighty Father, nakita niya. Pero, kahit nakita niya si Almighty Father, yung face, hindi niya ma-distinguish or makikita yung eyes, nose, and mouth. Hindi niya makikita yon. Kasi yung gloriousness ni Almighty Father, hindi niya pwedeng ipakita. Ang nakita lang niya yung form ni Almighty Father na malaki ang bright, no? Or nag-glow or nag-sparkle or makintab, maningning, ganon. Yun ang nakikita ni Isaiah. Ganon din yung iba, no? Sa verse 6, Then one of the seraphim flew to me. Isa sa mga 4 living creatures lumipad daw kay Isaiah. Sabi sa kanya, sabi dito sa Bible, having in his hand a live coal. Merong hawak-hawak na live coal or uling. Kaya live coal dahil uling, tapos merong apoy, kaya buhay, no? Which he had taken with the tongs from the altar. So may altar doon. May tong, hinawak ng tong, kumuha ng live
coal. Alam nyo yon, yung pag nagbabarbecue kayo. May tongka tapos coal, uling na may apoy. Ha? Tapos ididikit sa mukha, ay sa bibig ni Isaiah. And he touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips, your iniquity is taken away, and your sin purged. Nawala na yung kasalanan mo, pati na yung dahil yung mga pagkukulang mo, wala na yon, tanggal na lahat. Yung kasalanan mo na purge na, nadurog na, tinanggal na yung iniquity mo, yung kadumihan mo. Malinis ka na, hindi ka na madumi. Yung kasalanan mo natanggal na. Dahil itong live coal na galing sa altar, na dinikit ng isa sa mga 4 living creatures or ng seraphim or cherubim kay Isaiah, idinikit sa bibig, no? Also, I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and who will go for us? Tinanong ni Almighty Father, nadinig niya. Sino ang ipapadala ko? Sino ang sasama para sa amin? Or sino ang pupunta para sa amin? Sino ang ipapadala ko at sino ang pupunta para sa amin? Then I said, Here I am, send me. So willing si Isaiah. Willing si Isaiah to be used by God as a prophet. Dahil nilinis na siya ni Almighty Father. Gamit-gamit ng seraphim yung live coal na galing kay Almighty Father. So ang fire, hindi siya masama, no? Naglilinis siya. Nagpo-purify ng gold. Kaya hindi masama ang fire. Kaya lang naging masama ang fire dahil kung sino ang dinidikitan ng fire, kaya nagiging masama ang fire. Ha? Gaya ng example ko nga, yung binanggit ko na nga, yung sa impyerno, may fire doon dahil hindi na malinis ang mga tao doon. Kahit anong buga ng fire to purify or to cleanse the people or the souls in Hades, hindi na siya makikleanse. Kaya ang nangyayari na lang, nararamdaman na lang ng mga tao na yung pain, na nasusunog sila, na nauubo sila, nadudurog sila, or nadudurog ang balat, nadudurog ang buto. Yun ang naramdaman nila. Kaya dito, nalinis si Isaiah ng live coal from the Almighty Father. So, flame yun, ano, galing sa apoy. Mainit yun, pero hindi naman napasok si Isaiah. Kasi bakit siya hindi napasok? In-acknowledge niya, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips. Sinabi niya, madumi ako. Nagpakumbaba si Isaiah. Ganito ang dapat ang kailangan natin. Lagi tayong magpapakumbaba. Hindi gusto ni Almighty Father, at pwede yan, malinis po ako ang dalhin nyo. Hindi. Aaminin natin masama tayo. Dahil totoo na masama tayo eh. Pag sinabi natin malinis tayo, mabuti tayo, nagsisinungaling tayo. Kaya, kaya ni Almighty Father, sino ipapadala ko? Ang sabi ni Isaiah, Ako, here I am, send me. And he said, sabi ni Almighty Father, Go and tell this people. Keep on hearing but do not understand. Keep on seeing but do not perceive. Hanggang ngayon ganito ang tao, nakakadinig, nadidinig ang salita ng Diyos, pero hindi maintindihan. Magtataka tayo, bakit hindi maintindihan ng tao? Kasi nga, they keep on hearing
but do not understand. Hindi naiintindihan. They keep on seeing. Nakikita nila yung gawa ni Almighty Father, na babasa nila sa Bible, pero hindi nila nape-perceive. Hindi pa rin naiintindihan, hindi ma-distinguish, hindi ma-visualize. Hindi napaka-vague sa mga tao. Dahil nga, hindi nila hinahanap si Almighty Father. Verse 10, make the heart of these people dull, and their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and return and be healed. Laging sinasabi ni Almighty Father to. Hayaan na yung puso ng mga tao ay maging dull. Matigas. Yung ears, mabigat. Ibig sabihin ng ears, mabigat, no? Pag mabigat yung ears mo, matatakban yan, di ba? Matatakban, malaki ang tenga, natatakban yung, ng tenga mo, yung butas ng tenga mo, hindi mo maridinig. Shut their eyes. Nakadilat ka, pero shut, na mata, hindi makikita. Lest they see with their eyes, hear with their ears, and understand with their heart, and then return and be healed. Baka sabi niyo, gano'n naman pala bakit sinasabi ng Almighty Father, gusto naman namin makita? Gusto ba talaga ninyo makita? Gusto ba na talaga ninyo madinig? Gusto niyo maintindihan? So open your heart to the Almighty Father. Read the Bible. Kaya lang hindi ninyo maintindihan kasi may mga bagay pa kayong pinangahawakan. Ano ba yung mga bagay na pinagmamalaki pa ninyo dito sa mundo? Pinangahawakan ninyo na ayaw nyong i-let go. Ano yun? Verse 11, then I said, Lord, how long? How long? Ibig sabihin ni Isaiah, how long ako mag-share ng Word of God or magpa-prophesy sa mga tao? Tanong ni Isaiah. How long niya isasabi sa mga tao yung kabutihan ni Almighty Father? How long siya magiging prophet? And he answered, the Almighty Father, until the cities are laid waste and without inhabitant, and houses are without a man. The land is utterly desolate. How long ka magiging prophet? How long ka mag-share ng salita ng Diyos? How long ka magpa-prophesy? Ang sagot ni Almighty Father, hanggat ang mga city ay wala ng mga tao. Sira na ang mundo, wala nang nakatira. Hanggat ang bahay ay wala nang nakatira. Hanggat ang lupa ay barren na or hindi na nagfo-fruitful, hindi na nagmo-multiply. The Lord has removed men far away, and the forsaken places are many in the midst of the land. Up to now, ganito tayo. Up to now. No? Nagiging-fruitful ba ang mga tao? Nagmumultiply, nagmumultiply ba ng blessings sa atin? Nawawala ba ang kasalanan ng mga tao? Tumitigil bang gumawa ng kasalanan ng mga tao? Nakikinig ba ang tao sa salita ng Diyos? Ano lang gusto pakinggan ng mga tao? Yung mga bagay na magaganda lang, yun lang gusto ng pakinggan. Yung mga pangit na bagay, wag natin pakinggan yan, pangit eh. Ano lang yan, dapat laging masaya lang tayo, gano'n. Gano'n yung tao. Ayaw nilang makarinig ng mga bagay na hindi magaganda. Pero yung mga bagay na hindi magaganda, yun ang mga bagay na makakapagpabago ng buhay natin. Hindi naiintindihan ng tao. Kaya nga nakalagay dito.
Keep on hearing but do not understand. Keep on seeing but do not perceive. Their ears are heavy. Shut their eyes, lest they see with their eyes, hear with their ears, and understand with their heart, and return and be healed. Verse 12, the Lord has removed men far away. Napalayo na nangapalayo ang tao. Kay Almighty Father, at yung lupain desolate na, barren, hindi na fruitful, nasisira na. Verse 13, but yet a tenth will be in it. Pero 1/10. Pag sabing but yet a tenth, ang ikasampu lang ang matitira doon. And will return and be for consuming as a terebinth tree or as an oak, whose stump remains when it is cut down, so the holy seed shall be its stump. Alam niyo ba yung terebinth tree? Yung terebinth tree, malaking puno siya, or oak tree, malaking puno, mayabong siya. May mga bunga siya, tsaka yung mga branches niya, malalaki, matibay. So, ganito yung terebinth tree, no? As a terebinth tree or as an oak, whose stump remains when it is cut down, so the holy seed shall be its stump. Ano yung stump na yun? Di ba pag yung isang puno, pinutol mo, merong natitirang natitirang ugat sa ilalim, pero meron pa rin siyang stump. Di ba nakikita mo doon kung ilang years na yung puno, yung circle ng puno. Yun yung tinatawag ng stump. Ngayon, yung terebinth tree na to, pag nag-relieve ka ng stump, no? Hindi mo tinanggal yung ugat, it often starts to grow back. Nagkakaroon ng small sprout. Tumutubo uli, nagiging large, nagiging healthy uli yung tree over a long period of time. Ganon din. So the holy seed shall be its stump. Ang stump na matitira, magtutubo uli siya. Magiging fruitful uli, magmumultiply uli siya, regrow siya kahit naputol mo na. Ganon ang holy seed. Ngayon, yung a tenth will be in it. Mga tao to. Di ba nabasa natin na only 1/3 will be tested by fire. Tested by gold. Nabasa natin to sa sa Zechariah ba yun? Siguro malilimutin ako Dali. Zechariah chapter 13 verse 9. So nakalagay sa Zechariah chapter 13 verse 9, 1/3, no? This third I will put into the fire. I will refine them like silver and test them like gold. They call on my name and I will answer them. I will say, they are my people, and they will say, the Lord is our God. So 1/3 ng buong population na tumira dito sa buong mundo. 1/3, maliit lang yun, ano? Anong gagawin sa kanila? They will be put into the fire, i-refine like silver, at iti-test sa gold. Hindi lahat ng 1/3 makakapasa sa fire. So may matitira na naman, less than 1/3. I will refine them like silver. Hindi lahat ma-refine
as silver. So may mababawas na naman. So yung 1/3 na bawasan, hindi natin alam kung ilan na yon. And test them like gold. So 3 beses ite-test. Fire, silver, and gold. Ngayon, makikita natin dito sa Isaiah, but yet a tenth will be in it. 1/10 na lang ang natira ng total population na natira dito sa mundo. Simula nung kay Adan hanggang sa kung sino pa man ang down the line. 1/10. And will return and be for consuming as a terebinth tree or as an oak whose stump remains when it is cut down. So the holy seed shall be its stump. Napaka-konti. Napaka-konti na masisave. Hindi ba tayo nag-aalala? Ha? Na konti lang. Ang daming tao na pag nasa marami nang pinuntang mga mga tao na umalis na ng mundo na to. Lahat nasa heaven, pero ba't gano'n? Lahat sabi, nasa heaven na siya. Hindi pala lahat nasa heaven. Kasi 1/10 lang eh. Ay, alam mo, 10 ang pinuntahan mo. Isa lang ang nasa heaven. Kasi 1/10 lang. Naiintindihan niyo? Hindi madali makapunta sa langit. Ang daming test. Test by fire, refine in silver. Dadaan pa sa gold. So, sino nagsasabi na madaling makapunta ng langit? Si Jesus na mismo nagsabi, di ba? Na hindi madaling makapunta ng langit. Si Jesus na. Tapos meron ako narinig na isang preacher or tagaturo, mabilis daw makapunta ng langit. Ba't ganun yun? Christian siya. Sasabi niya mabilis makapunta ng langit. Hindi naman eh. Si Jesus na mismo nagsabi. Ibig niya sabihin, sinungaling si Jesus? Mali yung preacher na yon. Gusto ko kausapin yung nanggigigil ako dun. Mali yung itinuturo niya. Blind leading the blind. Worthless shepherd. Nakakalungkot. Kaya, lagi ko sinasabi sa inyo, magbasa tayo ng Bible para malalaman natin. Walang itinatago si Almighty Father sa atin. Ang hindi lang niya sinasabi, kung kailan babalik si Jesus dito sa mundo. Yun lang ang hindi niya sinasabi. Pero lahat nandito na. Nakita ko na lahat. Saan tayo galing? Paano, yung soul natin, di ba? Kung anong patutunguhan natin. Andito sa Bible, lahat. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Hindi ko ina-expect ito na nandito sa Bible. Yung mga tao na makakapunta in heaven or makakasama ni Almighty Father. 1/10. Lumiit na yung percentage. Dun sa Zechariah, una kasing pinabasa sa atin yung Zechariah. No? 1/3. Dito sa Isaiah, 1/10 na lang. Kaya pala una sa atin pinabasa yung Zechariah. Tapos, ipinasunod sa atin ng Isaiah. Dahil yung mga prophecy naman ni Almighty Father, hindi siya sunod-sunod sa mga bawat prophet, no?
kundi mayroon siyang i-disclose sa isang prophet, meron na naman siyang i-disclose sa isa pang prophet. Tapos yung last naman, di ba, yung Book of Revelation na binigay niya kay John the Beloved. Bakit hiwa-hiwalay? Para hanapin natin yung tatay natin, makilala natin siya. Inaalaw ni Almighty Father na hanapin natin siya, na makita natin lahat yung salita niya. Yun ang ibig sabihin niya, kaya hinihiwalay niya, hindi niya lahat pinagsasama-sama. Kaya ngayon, naintindihan natin yung tatay natin. Naintindihan mo rin yung gusto kong sabihin. Pati yung soul natin na kaya tayo nagawa, nandun naman sa New Testament, no? Kung ano tayo, kung saan tayo galing, nasa New Testament. Pero dun sa kay Adam and Eve, wala naman doon. So kaya nga nakalagay sa lahat ng mga libro dito sa Bible, hiwa-hiwalay siya. Tayo ngayon mismo na mga anak niya, hahanapin natin. Kaya nga diba, sabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God. Seek natin, hanapin natin lahat. Iisa-isahin natin, hahanapin natin. Para makita ni Almighty Father, gusto ng anak ko na makilala ko. Pag nakita ni Almighty Father, na gusto talaga natin na makilala siya, ipapakilala niya yung sarili niya sa atin. Wala siyang itatago. Walang itinago sa atin yung tatay natin. Ngayon, bakit natin naiintindihan ito ngayon? Hindi na i-explain sa atin yung mga nagtuturo sa atin. Hindi nila sinasabi. Ba't hindi nila sinasabi? Sana sinasabi nila noon pa. Ba't nila tinatago? Pero ngayon, wag tayo mag-alala. Alam na natin. Sinasabi na sa atin ng tatay natin. Kaya ano nang gagawin natin? Kasi nasa last days na tayo. Nire-reveal na niya lahat. Pinapakita na niya. Kahit hindi ako marunong magbasa ng Bible, tinuturuan niya ako, tinutulungan niya ako ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ, tsaka ng Holy Spirit. Kasi on my own, I don't know anything. Pero naiintindihan ko yung sinasabi ni Almighty Father. Sana naiintindihan niya din. Gusto ko maintindihan din niya para may makausap naman ako. Na-frustrate ako minsan. Wala akong makausap. Gusto kong i-share. Tingnan mo, di ka dito. Wala akong makausap. Nanay ko ang hirap kausapin. Mahirap kausapin nanay ko. Ilalagay ko na lang dito sa YouTube. Kasi naman ang makaintindi. Papasalamat ako kay Almighty Father. Binibigay ko sa kanya lahat ng glory and honor and power. Tinataas ko ang kanyang pangalan. Pati na si Jesus Christ, yung Savior ko and Redeemer, and the Holy Spirit who's guiding us always. Magpasalamat tayo. Always be thankful. Lahat ibigay na sa atin ng tatay natin. May mga pain man tayong nararanasan, no? It's all for the glory of God. It's all for His glory. Kasi yung buhay natin, hindi tayo ang bida. Ang bida si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Para sa ikatataas ng pangalan ng tatay natin. At kaya tayo umaalis sa mundo na to para bumalik tayo sa tatay natin.
Kaya tayo nakakaranas ng pain para bumalik tayo sa tatay natin. Kaya we must be thankful. Thank you, Lord. Tinuturuan mo ko. Hinihila mo ko kahit masakit, Almighty Father. Hinihila mo ko. Almighty Father, thank you para mapunta ako sa tamang daan, sa right path to your kingdom. Para makasama ka namin. Yung totoong family natin, family of our Father in Jesus Christ. So they are already in heaven. Hindi man yun yung mga family na nakasama mo dito sa lupa. Iba-ibang mga mixed, no? Ang nasa heaven, mixed race. Kaya walang racism sa heaven. Kasi sa heaven, iba na ang itsura natin. At bibigyan tayo ng bagong pangalan ng tatay natin. Dito, binigyan tayo ng pangalan ng biological parents natin or kung sino man ang nagbigay ng name sa inyo. Pero in heaven, since He is our real Father, our Creator, bibigyan niya tayo ng bagong name. Kaya, lagi tayo mag-pray and read the Bible. Always. Tsaka, gaya sabi ko, kahit saan pwede kayo mag-pray, no? Anywhere, anytime. Thank you, and God loves us all so much.